Minsan, hindi naman mahirap mahalin ang isang lalaki. Ang mahirap maintindihan ay kung ano ba talaga ang nagpaparamdam sa isang lalaki na mahalaga siya. Maraming mga babae ang todo effort para lang mapaligaya ang asawa nilang lalaki o ang partner nilang lalaki. Pero minsan sa sobrang focus natin, sa gusto nating matanggap sa ating mga karelasyon na lalaki, ay nakakalimutan nating i-analyze o tingnan kung ano ba talaga ang gusto nila at kung ano ba talaga ang kailangan nila para maging emotionally secured sila sa ating mga babae. Dahil pwedeng ang pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya ay hindi pala yon ang paraan kung paano niya nararamdaman ang pagmamahal. At paano kung ang simpleng pagkakaiba na ito ay magiging solusyon para mas maging matibay ang inyong relasyon. Kaya samahan niyo po ako sa video na ito at yan po ang ating pag-uusapan. Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Sa lahat po ng subscribers, followers, maraming salamat po sa inyo. Sa mga nagbe-benefits sa aking mga content ay napaka-overwhelming po ng pakiramdam ko dyan at yan po ang nagsisilbing motivation ko para magpatuloy po ako sa paggawa ng mga ganitong content. Sa mga may pinagdadaanan at sa tingin ninyo ay kailangan nyo ng coaching, nagpo-provide po ako niyan, one-on-one coaching or couples coaching. Paki-email nyo na lang po ako for more details. Thank you. So sa isang relasyon, alam natin yan na hindi sapat na mahal nyo lang ang isa't isa. Kailangan din dito ay matutunan ninyo kung paano iparamdam ang pagmamahal sa paraang naiintindihan ng bawat isa. Hindi sa paraang alam mo lang. Kasi minsan, hindi problema yung kulang sa pagmamahal. Baka kulang lang sa pangunawa. Marami kasi sa ating mga babae, tanggapin na natin na umaasa tayo na yung mga lalaki ay mag-iisip, makakaramdam, at kikilos kung paano tayo kumilos. Ganon din naman ng mga lalaki. So kaya nga, dito aralin natin hindi natin kailangan pahulain yung partner natin kung ano ang dapat gawin para lang makaramdam tayo ng emotional security sa relasyon. Dahil kapag pareho kayong umaasa na ang isa o na ang partner nyo ay magiging katulad din kung paano nyo sila mahalin, dito magsisimula ang hindi pagkakaintindihan. Okay, so ang topic po natin ngayon, nakapokus po tayo sa mga babae kung paano mahalin ang mga lalaki. Okay, yung mga lalaki na nanonood nito, ay sana naiintindihan nyo na ito po ay pambabae. Kaya wag na po kayong mag-comment dyan sa ibaba na sasabihin nyo na ang mga lalaki ay ganito rin. Mayroon po talagang pagkakapareho. Pero itong video na ito ay specifically sa mga babae po, okay? So yung unang-una, hindi lahat ng pagmamahal ay pareho. Ito nga yung tinatawag na love language. Hindi lahat ng love language ay pare-parehas. Maraming mga babae ang nagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aalaga, pagiging sweet, pag-aalala sa maliliit na detalye, pagiging emotionally present, at pag-aasikaso sa pangangailangan ng partner. At kadalasan, ganito ang inaasahan ng mga babae. Kung ganito ako sa'yo, dapat ganito rin ang matanggap ko pabalik. Pero karamihan ng mga lalaki ay nagpapakita ng pagmamahal sa ibang paraan. Kadalasan nga opposite yan So karamihan ng mga lalaki, pinapakita nila ang pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagiging sobrang sipag sa trabaho, pagpoprotekta sa pamilya, paglutas ng mga problema, at pagsisikap na maging responsableng asawa. So hindi ibig sabihin na kapag ginaya ka niya kung anong ginagawa mo sa kanya, halimbawa ikaw ay palaging nagme-message, ikaw ay palaging sweet sa kanya, hindi ibig sabihin nun na kapag ginaya niya yun ay mas mahal ka na niya. So meaning kapag hindi mo nakikita yung katulad ng ginagawa mo sa kanya ay hindi ibig sabihin nun ay hindi ka na niya mahal. Dahil ang aaralin mo dito, paano niya ipinapakita ang pagmamahal sa iyo at sa pamilya niyo. Dahil magkaiba talaga kayo ng paraan ng pagmamahal. So wag niyong hanapin kung ano yung ginagawa mo, dapat ganun din ang ginagawa sa iyo. Ang aarukin mo dito ay iintindihin mong mabuti kung paano siya nagpapakita ng pagmamahal. Ang gusto ng lalaki, nararamdaman na mahalaga sila sa loob ng bahay
at kapag kasama ka. Tayong mga babae, ang gusto natin kadalasan ay assurance, yung emotionally secured tayo sa isang relasyon. Yung talagang nararamdaman mo na mayroong assurance sa relasyon na to. Pero ang mga lalaki, ang gusto nilang maramdaman, pinaka-importante sa kanila ay yung pinapahalagahan sila, na meron silang halaga, na ang ginagawa nila ay may halaga. Yung nakikita yung effort nila at hindi sila palaging mali. At nararamdaman nila sa relasyon na to na hindi nila kailangang maging perpekto. Yung tanggap sila kung ano yung kakayanan nila. At ito, mga simpleng bagay na pwede mong gawin para makaramdam sila na mahalaga sila. Yung magpasalamat ka kapag may ginawa sila. Masabi mo na a-appreciate ko yung ginagawa mo. Proud ako sa'yo. Kadalasan tayo hindi natin masyadong nasasabi yan. Kung hindi natin masabi in person, siguro sa message. Kasi napakalaki ng epekto nito sa mga lalaki. Maniwala kayo. Number 3, huwag asahan na manghuhula yung mga lalaki. Kasi kadalasan ganito dapat alam mo na yan. Kung mahal mo ko, alam mo na dapat kung anong gusto ko. Kaya kadalasan to nauuwi sa away. Like for example, kung birthday mo or anniversary nyo, ang ine-expect mo halimbawa, hikaw, bibigyan ka ng hikaw. Ang binigay sa'yo, bulaklak. E di dyan na, nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan, nagtatampo ka na kaagad. Hindi mo naman kinommunicate kung ano yung gusto mo, kung ano yung pangangailangan mo. Hindi niya nahulaan, di away na. So wag niyong pahulain kung ano ang gusto niyo, kung ano ang nararamdaman. Dahil hindi naman kayang manghula ng mga asawa nating lalaki kung ano ang gusto mong mangyari. Kapag gusto mo ng tulong, kailangan mo ng tulong, sabihin mo. Kapag nasasaktan ka, meron kang pinagtatampo, ipaliwanag mo. Kasi ang mga lalaki hindi katulad ng mga babae. Tayo minsan napakalakas ng pakiramdam natin pag may something na nararamdaman sila So minsan hindi ganun kalakas ang pakiramdam ng mga lalaki. Kaya mas maganda na ipaliwanag. Kapag may kailangan ka, ipaliwanag ng malinaw. Dahil hindi automatic na mahal ka ng asawa mo ay maiintindihan na lahat ng pangangailangan mo, lahat ng gusto mo. Dito kailangan talaga ng healthy na communication. Talagang kailangan mong i-communicate. Maging responsable ka sa sarili mong pangangailangan by saying it. Sabihin mo, huwag mong pahulain. Number 4, ang respeto ay kasing halaga ng pagmamahal. Maraming relasyon ang puno ng pagmamahal, pero kulang sa respeto. Kaya minsan nakakaranas tayo ng mga pang-iinsulto, pamamahiya, pangmamaliit, pagbabaliwala sa opinyon ng isa't isa, at dito unti-unting nasisira ang connection dahil walang respeto. Hindi naman ibig sabihin na dahil gusto mong magpakita ng respeto, sasang-ayunan mo na lahat-lahat ng mga bagay-bagay kahit na hindi ka sang-ayon. Ito ay yung kakayahan na tratuhin mo yung partner mo ng may dignidad kahit hindi kayo magkaparehas ng opinyon. Kahit meron kayong hindi na pagkakasunduan, ay nandun pa rin ang respeto. Huwag kalimutan ang pagpapahalaga. Habang tumatagal ang relasyon, nagiging normal ang presence ng isa't isa at minsan dito nagsisimula ang pagkalimot. Kaya nakakalimutan na nating i-appreciate ang isa't isa, nakakalimutan nating magpasalamat sa taong palaging nandyan. Nakakalimutan nating kilalanin yung maliliit na sakripisyo kasi nga andyan lang kayo, palagi lang kayong magkasama. So minsan nakakalimutan na nating magpasalamat sa mga ginagawa sa atin ng ating mga asawa. Kapag palagi nating na-appreciate yung ginagawa ng ating mga asawa kahit sa maliit na bagay, ito ay tumutulong sa emotional nourishment ninyong dalawa. Ang pakikipagrelasyon ay hindi kompetisyon. Hindi ito tungkol sa sino ang mas maraming ginawa, sino ang mas pagod, sino ang mas tama. Ang pinaka-importante dito ay kung paano kayo magiging magkakampi. Paano kayo magiging team. Dahil ang matagumpay na relasyon ay hindi kayo magkalaban. Kung magkalaban kayo, paano kayo magiging maayos? Magkatuang kayo sa laban. Magkatuang kayong harapin ang mga problema. Ang pagmamahal sa partner mo ay isang desisyon. Madaling magmahal, pero maraming kaakibat yan katulad ng kabaitan, pangunawa, pakikinig, pasensya, respeto,
Dahil ang matatag na relasyon ay hindi lang nabubuo sa pagmamahal. Love is not enough talaga. Maraming sangkap na bumubuo para maging maayos at matatag ang isang relasyon. Kaya hindi talaga kayo pwedeng tatamad-tamad kapag ikaw ay nasa relasyon. Dahil ito ay nabubuo, naaayos sa araw-araw na interaction ninyong dalawa. So kung mahal mo ang isang lalaki, ay subukan mong unawain kung paano dapat sila mahalin at kung paano naman sila rin magpakita ng pagmamahal. Kilalanin mo ang paraan ng pagmamahal niya. At huwag mong kalimutan na ipaalala at iparamdam sa kanya na siya ay mahalaga. Okay? So tandaan natin na walang perpektong relasyon, pero lumalago at tumitibay ang isang relasyon kapag dinesisyonan ninyo na gusto nyong pagtibayin ang inyong relasyon. Kaya nga kayo nanonood ng mga ganitong klase na video dahil gusto nyong matuto at gusto nyong magamit ito para maging matibay ang inyong mga relasyon. Kaya good luck sa inyo at I hope to see you again sa mga susunod pa nating mga video. Thank you.